sama-sama tayong magiging Saksi! Hagip sa CCTV ang pagdating ng magkaangkas sa motorsiklo sa harap ng isang bahay sa Kawit, Cavite. Bumaba ang angkas at 4 na beses pinaputukan ang lalaki. Sinugod siya sa ospital pero binawian din ang buhay. Nakatakas ang mga suspect. Ayon sa Kawit Police, lumalabas na inabangan ng mga suspect ang biktima na abala noon sa pag-iikot dahil bisperas ng piyesta sa lugar. Iniimbestigahan daw nila ang lahat ng anggulo sa krimen, kabilang ang negosyo at politika. Nakatakdasan ng tumakbo ang biktima sa pagkakonsehal ng bayan sa eleksyon 2025. Tigang sinalaki ng mga otoridad ng isang maliit na ospital sa Pasay na patuloy umanong operasyon kahit walang lisensya. Pati mga doktor at nurse wala umanong lisensya para magtrabaho sa Pilipinas. Kumpleto sa gamit ang establisimento na ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission ay posibleng may kinalaman sa mga pogo. Saksi, si Rafi Tima, exclusive. Sa itsura ng mga gamit, mga nakapaskil na posters at mga gamot sa iba't ibang kwarto sa loob ng pasilidad na ito, hindi may kakailang isa itong klinik o maliit na ospital. Nirade ito matapos makatanggap ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ng ulat na isang ospital ang nag-ooperate dito. Ang pasilidad, hindi kalayuan sa gusali ng Senado sa Macapagal Boulevard sa Pasay. Upon checking, there is no hospital in this area with a permit, with a license to operate. So upon that report, kami po ay nagkasa ng mga intelligence visit sa mga ito at napag-alaman nga namin na meron nga ganito, ospital nandito at saka mga doktor at mga nurses na wala mga permit, mga license to practice medicine and nursing in the Philippines. Ayon mismo sa mga Pilipinong kawani ng pasilidad, na-raid na sila noon. Iimbestigahan ito ng PAOCC. Ideally, dapat hindi na nakakapag-operate ito. So dapat kung na-report sa amin 3 weeks ago, nakasara na dapat ito pagpasok namin. Dito tumatakbo yung mga nasusugatan, ng mga magpupugo, yung mga nagkakasakit, yung nagkaka-COVID na magpupugo since wala sila mga dokumento sa katawan. So they rather go here sa mga gantong ospital. Ang klinik na ito o maliit na ospital kumpleto sa kagamitan. Bukod sa mga examination table tulad nito, ay meron pa silang hemodialysis machine. Ayon sa mga otoridad, may ilang buwan na rin nag-ooperate itong pasilidad na ito na nakatago sa mga restaurant sa bahaging ito ng Pasay. Sa kwarto naman ito ay makikita yung isa sa mga mamahaling gamit na makikita lamang sa mga ospital o kaya mga malalaking klinik tulad nitong ECG machine at itong ultrasound. Pero isa sa mga pinagtataka ng mga otoridad nang pasukin nila ang pasilidad na ito, meron itong backdoor. Posibleng indikasyon umano na alam ng mga nag-ooperate dito na illegal ang kanilang ginagawa. Ang lalaking ito na isa sa mga naabutang nagbibigay ng reseta, todo tang ginoong una. I am not a doctor. I am not a doctor. I am not a doctor. I am computer. Pero kalaunan, umamin din bagamat bumibisita lang daw siya. Yes, I am a Vietnamese doctor. Yeah. What are you doing here in this clinic? I visit only. I visit. Taliwas ito sa pahayag ng gwardiya na ilang buwan na raw nandito ang naturang lalaki. Isa pang Vietnamese at isang Chinese na doktor ang inabutan ng raiding team kasama ang isang Chinese pharmacist at isang Chinese nurse. Matapos imbestigahan at kunan ng kaukulang dokumento, pinalaya rin ng mga dayuhang pasyente habang i-detain sa Bureau of Immigration ang mga dayuhang suspect at mahaharap sa kasong kriminal at immigration violation. Agad namang isinara at ipinadlak ang pasilidad habang makikipag-ugnayan ng PAOCC sa lokal na pamahalaan ng Pasay para malaman kung paano ito nakalusot at nakapag-operate sa lugar. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Ang matabisan ng kita sa pagtatanim ng mangga, nawi sa mapait na pagkalugi para sa isang magsasaka sa Isabela na napilitang itapon na lang ang kanyang ani. Ayon sa magsasaka, aabot na lang sa 5 hanggang 7 piso kada kilo ang bentahan sa kanilang lugar. Saksi, si EJ Gomez. 84,000 pesos. Yan ang dapat kinita mula sa 3,000 kilo ng hinog na manggang ito na itinapon na lang sa San Mateo, Isabela. Ayon sa may-ari ng mga mangga na si Frederick Marcos Cayaban, nakarating pa sa Metro Manila ang mga manggang itinapon. Parte raw ang mga ito ng kabuang delivery nila na 15,000 kilo. Dati sa Metro Manila, masyadong mahaba po ang pila dahil marami na po ang supply sa planta. Inabutan po siya ng hinog doon kasi nakulog po, ma'am. Close band po kasi ang pinagkargahan namin kaya hinog na rin.
Ang ilang napili namang mangga na pwede pang kainin, ipinamigay nila. Sobra raw ang pagkalugi nila ngayon. Ang bentahan sa kanilang lugar, nasa 55 pesos kada kilo lang noong Marso at bumaba pa sa 20 pesos noong katapusan ng Abril. Then after 5 days, yun na ho, nagbago na ho ng presyo. Naging 17, then naging 12, then ngayon po, 7 pesos na lang po. 5 to 7 pesos na lang po. Ibang-iba yan sa bentahan sa Metro Manila. Ang presyuhan ng mga mangga dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City, nasa 95 pesos kada kilo para sa mga quality o makinis katulad nito. Kung hindi mabebenta ng 1 hanggang 2 araw, ibababa ang presyo sa 50 pesos kada kilo. At kung ganito na ang itsura, kulubot, sobrang hinog at 3 araw nang nakatenga sa palengke, bagsak presyo na 30 pesos kada kilo na lang ang bentahan. Ito po paninda ko na to, kalalabas lang kanina. Pero pag di naubos hanggang bukas, mangungulubot na yan dahil sa sobrang init ng panahon, madaling mahinog yung mangga. Yung iba nabebenta natin sa shake, kahit pa paano, pera pa rin yun. Yung hindi na pwede, yun ang panapon. Halos kada araw, may ilang kilo ng mangga rin daw silang napipilitang itapon na kung minsan aabot pa raw sa 30 kilo. Paliwanag ng Agriculture Department, peak harvest season ngayon. Not necessarily oversupply, pero ito yung panahon na peak ng harvest. Yung nangyari sa San Mateo, Isabela, parang kamatis yan. Yung kamatis na tinatapon normally, yun yung mga panghuling stages na marami na silang harvest. Ganun din yung mangga. Every day, almost nag-harvest. May mekanismo naman daw ang DA para mabawasan ang nasasayang na mga ani. May trucks daw ang ahensya sa mga regional field offices nito, local government units at piling cooperatives para magamit ng mga magsasakang mangangailangan. Pakiusap namin sa kanila, pwedeng i-coordinate sa LGU, sa ating mga municipal and city agriculturists, i-coordinate sa amin sa region. Nakipag-ugnayan nga raw si Frederick sa DA. Natulungan na ako ng DA kanina, ang Kadiwa. Nakakuha sila sa akin ng 800 kilos na mangga. Malaking bagay din po yun na nabawasan po ng kahit konti, naging pera yung mangga. Sana raw maging regular na programa ng ahensya ang pagbili ng mga produkto ng lokal na magsasakang gaya niya para di na maulit pa ang sapilitang pagtapon ng pinagpagura nilang ani. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez ang inyong saksi. Ang masaya sanang Mother's Day celebration na uwi sa pagluluksa ng isang pamilya sa Maynila. Ang lalaki kasing umawat lang sa away ng bayaw at pamangkin, patay ng sapakin at mabagok. Saksi, si Marie Zumali. Lagi ka na lang bati ng Mother's Day. Pala yung huling lambing niya. Sa espesyal na araw ng mga ina, nawasak ang puso ni Nina Bugayong sa sinapit ng anak. Masaya pa nagve-videoke ang pamilya sa Maynila kagabi. Ang 44 anyos niyang anak na si Ronaldo, namili pa ng kakantahin para sa ina. Pero maya-maya, nagsuntukan ang lasing umano niyang bayaw na si Eduardo Villanueva at ang kaniyang pamangkin. Inawat sila ni Ronaldo, pero sa kanya raw nabunton ang galit ng suspect. Bigla na lang niya sila pang si Ronaldo. Baksa kami dalawa. Tito, marami. Akala ko itatayo niya ako dahil natumba ako. Nakadilit niya man ay nakagano siya sa akin. Sabi ko na kasi gusto ko itayo niya ako. Yun na yung huling-huling nakatingin siya sa akin. Yun na napakasakit. Pero nakita ko nung umampas yung ulo niya dyan. Hindi ko talaga kaya yun. Anong pagkasuntok sa kanya, tumama yung kanyang ulo sa isang nakaparadang motorsiklo hanggang sa bumagsak nga po doon sa lapag, sa pavement, na doon na siya nawalan ng malay. Isinugod sa ospital ang biktima. Nire-revive pa raw siya nung una pero binawian din ang buhay dahil sa pagkabagok umano ng ulo. Isa sa ilalim sa autopsy ang biktima habang ang suspect naman ay nakatakdang i-inquest bukas at sasampa ng reklamong homicide. Ang suspect aminado sa nagawa, pero iginiit na hindi niya ito sinasadya. Nabugbog pa nga raw siya ng pamangkin ni Ronaldo. Nakapikon po ako sa pamangkin niya dahil sa mga pananalita ng pamangkin niya sa tuwin niya. Sisisi rin ako, ma'am, kung bakit lumabas pa ako. Patulog na sana talaga ako eh.
Sana mapatawad nila ako. Hindi ko naman gusto yung nangyari. Hindi ko siya mapapatawad. Walang kasalanan ng anak ko sa kanya. Walang kasalanan ng anak ko. Hindi na po, kasi grabe na siya. Nakapatay na siya. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Arestado isang konsehal at kanyang asawa matapos mahulihan ng mga matataas na kalibre ng armas sa kanilang bahay sa Naik, Cavite. Dinakip din ang 2 tauhan nila. Saksi si Marisol Abduraman. M16, mga shotgun at iba pang matataas na kalibre ng baril. Yan ang tumambad sa mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ng halugugin ang isang bahay sa Naik, Cavite. May na-recover ding samot-saring bala at magazine ng baril. Meron ding mga pampasabog gaya ng granada. 4 ang inaresto roon. Hindi sila pinangalanan ng CIDG, pero isa raw sa kanila ay incumbent na konsehal sa Naik. Arestado rin ang kanyang asawa at 2 nilang tauhan. Ito po ay konsehal ng bayan ng Naik. At nabigla rin po kami bakit marami siyang baril na ganito na ipinagbabawal. Subject sa search warrant ang suspect matapos umanong makatanggap ng impormasyon at mga sumbong ang CIDG. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng mga suspect na sumailalim na kanina sa inquest. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. 2 construction worker ang patay matapos umanong saksakin ng kasamahan sa trabaho sa Antique. At sa Puerto Princesa City, isang sanggol naman ang inabandona sa loob ng septic tank. Saksi, si Kim Salinas ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Basa at sugat sa muka ang tinamo ng 5 taong gulang na batang ito sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nasawi siya matapos hampasin ng bato at lunurin ng kanyang kapatid sa ina base sa paglalahad ng isa pa nilang kapatid. Dahil 14 na taong gulang pa lang ang sospek, hindi siya maaring basta ihalo sa ibang nakakulong. Na-turn over na siya sa DSWD Home Care Facility. 14 years old man siya, ma'am. So, dili pagid siya saka anong kaso kaning sa Republic Act 9344 na to, no? But maka-undergo gid siya og intervention program diri sa ato ang facility. Isa sa ilalim sa psychosocial intervention ang binatilong sospek. Lalo't pinagbuhatan na rin umano nito ng kamay ang ina at iginapos sa kahoy ang isang nakababatang kapatid. Pero nakitaan din ng sospek ng mga marka ng ngipin sa iba't ibang bahagi ng katawan dahil kinakagat umano ng ina at pinagbubuhatan din ng kamay. So malagi na, wala lang yun na tigay pagtagad sa ginikanan na pagtanaw niya o violente na gid ang bata. Dapat muduol siya sa barangay or ini psychologist nga mo-intervene nga murag violente naman ang bata. Ayon sa ina ng sospek, mas gugustuhin niyang manatili sa home care ang anak habang sumasailalim sa intervention. Sa San Jose Antique, 2 construction worker ang patay matapos saksakin ng kasamahan sa trabaho. Sugatan naman ang 2 pa. Ayon sa pulisya, ang isa sa mga namatay, inatake ng sospek habang umiihi. Nakahingi pa raw siya ng tulong sa mga kasamahan sa kanilang barracks pero pinagsasaksak rin ang mga ito. Natagpuan ding walang buhay at may mga saksak sa katawan ang isa pa nilang kasamahan. Ang sospek din ang itinuturong may kagagawan nito. Pinaghahanap pa ang sospek. Isang babaeng sanggol naman ang natagpuan sa loob ng sirang septic tank sa Puerto Princesa City. Ayon sa ilang residente, pasado 6 ng umaga nang may marinig silang iyak ng sanggol na nasa loob ng septic tank. Di kalayuan sa lugar, may nakita rin daw dugo na posibleng naiwan ng ipinanganak ang sanggol. Nasa maayos na ang kalagayan ng sanggol na agad dinala sa ospital para maobserbahan. Patuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas, ang inyong saksi. Hindi pangkaraniwan ang pagulan kanina sa Quezon City dahil ilang minutong may kasamang mga butil ng yelo. Sabay sa malakas na ulan, isang poste ng solar lamp ang tumama sa 2 sasakyan. Isa ang sugatan. Saksi si Mark Salazar. Sa pambihirang pagkakataon, umulan ng yelo sa ilang bahagi ng Quezon City kanina. Ang lamig! Grabe! Namangha ang ilang motorista
Pero nangamba rin na baka magdulot ito ng pagkasira sa kanilang sasakyan. Ang ganitong hailstorm mataas ang tsansang mangyari tuwing may thunderstorm gaya ng nagpaulan sa Quezon City kanina ayon sa Pag-asa. Sa bahagi ng Quezon Avenue naman, nahulog ang isang poste ng solar lamp. Unang tinamaan ng isang SUV, saka ito humampas sa isang utility van. Ang lakas-lakas ng ulan, biglang-bigla bumagsak yung solar light ba yun? Tumama doon sa sakyan namin. Tumama sa kanya. Sugatan ng driver ng van na halatang gulat at halos hindi makausap. Relax. Yan lang ang tama mo. Hanggang dumating ang may-ari ng sasakyan at dinala na siya sa ospital. Hindi natin inaasahan yan pero may mananagutan yun. Kabilang umano ang nahulog na solar light sa mga naging proyekto ng MMDA. That one we have to look into it pa po, no? But as soon as na meron po kaming concrete information, we will let you know po. Thunderstorm din na nagpaulan at nagpabaha sa Cotabato City kahapon. Tumirik pa ang ilang sasakyan. Maputik na tubig naman ang umagos sa isang kalsada sa Bontoc Mountain Province, dala ng malakas na ulan. Sa mainit, Surigao del Norte umabot na sa mahigit 25 bahay ang nasira sa landslide noong Sabado. Apektado ang mahigit 700 residente. Karamihan sa kanila tumutuloy muna sa mga evacuation center. Kahit umuulan at bumabaha na sa ilang lugar, mapanganib pa rin ang init sa ilang bahagi ng bansa. 45 lugar ang nagtala ng danger level na heat index, kabilang ang 2 lugar sa Metro Manila. 50 degrees Celsius ang pinakamataas na damang init na naitala sa Dagupan City. Ang Task Force El Nino ng Department of National Defense pinaghahanda na ni Pangulong Bongbong Marcos para naman sa paparating na La Nina, kung kailan inaasahan ang mas maraming ulan na sasabayan pa ng habagat season. 69% na ang tsansang mangyari ito. Base po dun sa nakikita natin, ito po yung tinatawag na more than 50% than their climatological probability. Ibig sabihin, historically kung nakikita natin na nagaganap or posibleng ma-develop itong La Nina during July, August, September ay mas mataas dun sa usual niyang nangyayari o nagaganap itong La Nina. Bilang paghahanda sa tag-ulan, 40 drainage laterals o daluyan ang isinasailalim sa declogging at desilting operations sa buong Metro Manila. Sa Fugoso Street sa Maynila, nilulusong ng MMDA Flood Control Unit ang stormwater sewer para magtanggal ng bara. Mano-mano nilang sinusungkit ang basura sa ilalim na iaahon naman ng backhoe. Sa Bambang, Maynila, nakatuon naman ang declogging operation sa mga sanitary sewer. Daluyan naman ito ng wastewater ng mga bahay at negosyo, papuntang water treatment plant na kung mababara, aapaw naman sa kalsada, kasama ang burak at basura papuntang stormwater sewer. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.